Sa ibang balita, bansang Syria, magiging battleground nga ba ng World War III? Nag-aalab na naman ngayon ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa bansang Syria naman, kung saan nagpapatuloy ngayon ang isa ng dating labanan. Ang videong ito ay naganap noong araw ng Linggo kung saan isang bomba ang sumabog sa mataong lungsod ng Aleppo sa Syria. Ang Aleppo ang isa sa pinakamalaking lungsod sa bansang ito. Bagaman sinasabing sinakop ng mga rebelde ang lugar na ito, mayroon pa ring malalaking bahagi ng lungsod na hindi pa bumabagsak sa kanilang kamay. Kabilang na ang mismong sentro ng lungsod ng Aleppo. Ayon din sa ulat, isinara na ang airport sa Aleppo dahil sinasabing nasa kamay na ito ng mga rebelde. Nagsimula ang kaguluhan noong Miyerkules at sa loob lamang ng ilang araw, tuluyan na ngang nawala sa kamay ng pamahalaan ang kontrol sa lungsod na ito. Maging ang estatwa ng kapatid ni Pangulong Assad ng Syria ay hindi pinalampas ng mga rebelde. Nagsimula ang digmaang sibil sa Syria noong 2011 sa panahon na kung tawagin ay Arab Spring, kung saan nais ng mga nagproprotesta na ibagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad, hanggang sa ang nasabing protesta ay humantong na nga sa isang mas malawak na digmaan. Pumasok din sa eksena ang mga tropang militar ng ibang bansa habang nakakita naman ng pagkakataon ang mga terorista na samantalahin ang panahong ito. To the rescue naman kay Assad ang malalakas na kaalyado niya gaya ng Russia at Iran. Pero ngayong nasasangkot ang mga kaalyadong ito sa kanilang mga pansariling gera, ang Iran laban sa Israel at ang Russia laban sa Ukraine, tila naiwang nag-iisa si Assad sa kamay ng kanyang mga kalaban sa Syria. Ito ang sinasamantala ngayon ng mga rebelde upang maghasik ng kaguluhan sa bansa, kung saan sinakop ng mga rebelding ito ang malalaking teritoryo sa bansa kabilang na ang probinsya ng Hamama. Matapos masakop ang lugar na ito, sinasabing ang susunod na target daw ng mga rebelde ay ang lungsod mismo ng Damasco na kabisera ng bansang Syria. Ang tanong ngayon, may kakayahan ba si Assad na depensahan ang lungsod? Gayong napapabalita na tila walang laban ang kanyang mga sundalo sa mga rebelding ito. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hay الدبابات! هاي الباصات! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! هاي الدبابات! هاي دبابة ثانية غاد! Allahu Akbar! Allahu Akbar! هاي دبابة! Ano nga ba ang nangyayari sa lugar na ito? Sino ang tunay na nasa likod ng mga opensibang ito? Matapos ang serye ng mga kaguluhan sa Syria, ang bansang ito ay naging balwarte umano ng iba't ibang mga grupo na naglalaban-laban para sa kapangyarihan. Hindi kontrol ni Assad ang buong bansa. Sa katunayan ay 60% lamang ang hawak ng kanyang pamahalaan. Ang silangang bahagi ay hawak ng mga Kurds. Ang norte tulad ng Idlib ay hawak naman ng iba pang mga rebelding grupo. Sa kabila ng pagsusumikap ni Assad na gamitin ang kanyang buong puwersa, hindi pa rin siya nagtagumpay na ibalik ang kontrol sa kanyang nasasakupan. Pero sino nga ba ang nasa likod nito? Sa likod ng mga kaguluhang ito ay ang puwersa na kung tawagin ay HTS o Hayat Tahrir al-Sham, isang grupo na nabuo mula sa mother organization nito na Al-Qaeda at may suporta din ng mas maliliit pang rebelding grupo. Ang HTS ay hindi na bagong grupo. Ito ay naghahasik na ng kaguluhan sa Syria mula pa noong 2016 hanggang sa masakop at pagharian nila ang lungsod ng Idlib sa northern Syria. Ang nasabing grupo ay mayroon ngayong nasa 30,000 mga mandirigma na ang layunin ay pabagsakin ang sandatahang lakas ng Syria na suportado ng Iran at Russia. Kamakailan, nagpadala ng halos 300 Iraqi fighters ang Iran upang saklolohan si Assad, habang ang Russia naman ay nagsimulang umatake sa himpapawid kung saan binomba ng Russian Air Force ang Aleppo upang i-neutralize ang kaguluhan doon. 25 katao ang napaulat na patay sa airstrike na ito.
Sa tulong ng Syrian Air Force, layunin ng airstrike na ito na palayasin ang mga rebelde sa lungsod ng Aleppo. Gayunman, mga inosenteng tao pa rin ang nagdadala sa kaguluhan. Bumisita na rin ang Foreign Minister ng Iran sa lungsod ng Damascus, yan ay upang ipakita ang buong suporta ng Iran sa gobyerno ni Assad. Sinasabing mananatili ang mga military advisors ng Iran sa tabi ni Assad hanggang sa maalis ang anumang banta sa kanyang pamahalaan. Kasabay nito, kinumpirma din ng Russia ang kanilang suporta sa rehimen ng Syria. Ayon sa gobyerno ng Syria, umabot na raw sa 1,000 rebelde ang napatumba ng kanilang puwersa. Yan ay mula pa noong 1 linggo. Pero ayon din sa mga ulat, lalo lamang umanong nahahayag ang kahinaan ng gobyerno ni Assad dahil nawala sa kanilang mga kamay ang importanteng lungsod ng Aleppo. Bukod dito, ang kanyang bansa ay nagiging battleground pa ng iba't ibang puwersang dayuhan at terorista. Bukod kasi sa puwersa ng Russia at Iran na lumalaban bilang suporta kay Assad, nariyan din ang puwersa ng bansang Turkey na siyang pangunahing sponsor ng mga rebelde. Sinasabing nais ni Turkish President Recep Erdogan na pabagsakin si Assad sa pamamagitan ng pagsuporta niya sa mga rebelde. Bukod dito, itinuturing din ni Erdogan na terorista ang mga Kurds na nasa Syria, kaya't kung matatandaan ay naglunsad siya ng mga pag-atake sa grupong ito. Ayaw ni Erdogan kay Assad at ayaw niya rin sa mga Kurds. Yan ang dahilan kung bakit sinusuportahan ng Turkey ang mga rebelde doon. Mga rebelde na ginegera naman ngayon ng puwersa ng Russia at Iran. Naniniwala ang Russia na ang lahat ng kaguluhan sa Syria ay pinlano ng Ukraine, US at Israel at Turkey. Yan ay upang guluhin umano ang atensyon ng Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Bilang suporta sa Russia, nirecruit ng Iran ang Hezbollah at ang mga Shiites sa Iraq para lumaban sa Syria. Bukod sa mga rebelding suportado ng Turkey at mga sundalong Ruso, mga Hezbollah at mga Shiites sa Iraq, nariyan din ang puwersang Amerikano na nakikipaglaban sa mga extremist groups doon. Nariyan din ang puwersa ng Israel na nagsasagawa ng mga airstrike sa paniniwala na dito ini-smuggle ang mga armas na ginagamit ng Hezbollah at Iran laban sa kanila. Dagdag pa rito, posible din anya na bumangon ang grupong ISIS. Matatandaan kasi na simula ng magkagulo sa Syria, sinamantala ng ISIS ang pagkakataon upang palakasin ang kanilang otoridad kung saan nagtatag sila ng caliphate o gobyernong Muslim sa Syria at Iraq. Kinontrol ng caliphate na ito ang 1/4 ng teritoryo ng Syria at ginawa nila itong isang kaharian ng terorismo. Ngayong nalalagay na naman sa alanganin ang pamumuno ni Assad, naniniwala ang ilang mga eksperto na posibleng samantalahin na naman ito ng ISIS tulad ng ginawa nila noong una. Dahil sa mga kaguluhang ito, ang Syria ang itinuturing ngayon na may pinakamalaking crisis ng refugee sa buong mundo, kung saan umabot sa nasa 14 na milyong tao ang nawala ng tirahan mula pa noong 2011. Hanggang dito ang ating mga balita. Maraming salamat po sa inyong panonood.